historic matches for our first day. Blacklist International versus Onyx Philippines. Game 1 na at inaabangan natin kung sino nga ba ang makakalamang. Ito na yung sinasabi nyo, parang magkakagulo na agad or manggugulo na agad si kumparing Escalera. Pero ready na naman eh. Parang ito din yung kanina ginagawa ng Blacklist International na depensa kay Sensui. So mapapatakbo lang muna, liliko. Okay, aalis na lang din. Napasprint na agad yun ha. Yung naging solution dito ng Blacklist nung nagkaroon ng alam nila, nagpa-level 2 agad yung dalawa nilang heroes. Oh, sa may mid. Sensui! Grabe, suntukan na agad. Pero si Sensui mo first blood. Dito ni Cram, si Escalera makakasalubong lang din. And Edward with that kill. So unang isang patay para sa ating dalawang kupunan. Medyo makunat si Cram pero hindi ganun kakunat pagdating sa early game. Uy, si Renegade! Still alive though. Kamuntikan lang, pinakabalang tayo ng Hitman at mukhang orange buff na ulit. Ang punteriya dito ni Sensui, si Cram. Nakatira na sa jungle ni Sensui pero kinakagat na siya. Ngert dito kay Cram pero mukhang may regen pa rin naman. Ayaw siyang ipag-buff din. Oo, parang kanina pa nandito. Simula na yung laban natin, yung camera nandito lang. Level 4 na nga si Ryzen eh. Ang maganda dito kasi yung si Ryzen, ninakaw niya agad yung isang Rock Ursa or yung Golem. So, nade-delay nila dito yung Popolin Kupa pero after nitong orange buff, walang kasunod. Ang dami nangyayari guys. Oo. Merong tatlo sa side ng Onyx, meron din tatlo para sa The Blacklist International pero hindi pa rin nawawala yung orange buff. Magagamit na nga dito yung Retribution. Paagaw pa dahil si Sensui still at level 3. So medyo kulang sa damage ngayon ng Blacklist International. Pero mga pokes, si Escalera dito mapipilit na lumayo. Renegade as well, gagamitin dito ang kanyang pangtakas. At yun lang, poke lang. Poke lang at mukhang makaka-turtle din ang Onyx dahil sa panggugulo na ginagawa nila. Mukhang experimental man ang kanilang sagot. Ito yung mga tipon sa mga zombie movie na yung plague ng Popolin Kupa, hinahanapan nila ng sagot habang dire yung sitwasyon. Ayun na naman. Ito na naman yung sa Popolin Level Kupa 4 na sinasabi mo. Si Sensui is still at level 3 habang si Ryzen is now at level 5. So look at the gap na ginagawa nila. Mukhang hindi na rin makakatakas pa yung purple buff sa kamay dito ni Ryzen. Another one para dito sa Onyx. Grabe, gutom na yung aso. Gutom na. Gutom sila parehas. Oh, pati yung ano. Pati yung amo. Pati yung amo. Pero usually pang mga ganyan na kailangan pigilan mo na talaga as much as possible dahil iba ang aggression ng asong gutom. Totoo naman. At kung titignan natin, no, level 3 Sensui, Grabe. 3 minutes in, tas level 6 na si Ryzen. Ang hirap makarecover if this is what's happening for the side of Blacklist. Pero hindi naman ganun kalaki ang gold lead ng Onyx Philippines. Pero ano nga bang magiging objective fight nito kung hindi pa masyado nakaka-level si Sensui? Napakahirap na sitwasyon. I think siguro activate nila si Brody. That could be possibly their exchanges. Lalo na kasi meron naman silang Faramis so pwede sila makipag-rock and roll. I-activate agad nila si Oheb. Ito na lang yung nakikita ko na solusyon mula dun sa Blacklist International. And they have to solve it real soon kasi kapag yung second turtle pa ay lalo pa silang nananakawan, mas mahirap nang bumangon dito for Sensui. Grabe, sobrang chaotic talaga dito sa may orange buff. 4 na players ng Onyx yung nagpipigil dito kay Sensui na makakuha ng kanyang jungle. So, ito na nga yung sinasabi ni Wolf na kailangan mag-invest naman sa may gold lane. Kumbaga, ang investment mo ay ilipat na sa gold lane at nakikita naman natin yan mula sa rotation ng Blacklist International. Pero dahil sa rotation na yan, ay hindi na naman matiwasay ang purple buff ni Sensui. Nakatambay na nga doon yung Hilda. Ang layo. Ang layo ng parang mala ice skating rink, sorry. Habang sinasabi mo yun, Okay may lang. lumilipad kasi na Na Brody. Grabe ko may wee. May sound effect na sa sobrang layo. Sobrang haba. Pero wee din naman dito ang nararamdaman ni Escalera. Dahil grabe na talaga yung kaltok niya dito against Sensui. Take note, yung naging damage niya doon. Yung orange ay purple buff na yung kanilang kailangan kuhanin. But still, oh my goodness. Ang hirap na ngayon ng buhay ni Sensui. Pero pang turtle. Ang lungkot noon kasi nag-retry siya ng kulang pa yung damage. Tapos natago sa bush yung purple buff. That is very frustrating. Yan yung kung hindi ka pasensyoso katulad ni Sensui, kung katulad mo ako, inabato ko na yung phone ko. Sana all. Sa unan. Kasi hindi ko kayang bumili ng bago. Wait lang! Pero may bago yatang target Kanina sa may mga buff
ng Blacklist International. Meron Circling Eagle pero nakita natin dito meron Black Shoes na suot na ng ikalawa at pangalawang sapatos habang Retribution maaagaw na naman yata. Level 5 versus level 9 na Class S na mga halimaw. Ibang pinapakita ngayon ng Onyx. Grabe, ito yung hack Asensui, Hack Asensui. pero hindi sa draft. In terms of execution. Oo. Parang si Sensui lang ata yung kalaban nila dito eh. Yung nangyari kasi yung Blacklist, of course, mapapareact ka talaga kung nahihirapan yung jungler mo against the Hilda. Oh, ayan na naman. Cannot blame them. Pero this time, Onyx, actually, ang smart nung pag-aagamit pa rin nila dito kay Escalera. So, after the first death, nung Hilda, hindi na nasundan. Oh, no. Nadaanan din na si Sensui sa may middle lane at mabilis na mawawala lang rin. And the 3.1k gold lead para ngayon sa Onyx para madedepensahan pa nila yung Torres sa may middle lane habang Circling Eagle and Blacklist International, they are forcing to defend this middle lane turret. Successful naman. In a 2.6k gold lead sa Onyx Philippines, experimental answer for a new strategy ng Blacklist International. Mukhang positive ang results ng kanilang experiment dahil pakiramdam ko after this type of game ay mapapadalawang isip ka na kung magpo-popol in Kupa ka pa in Onyx Philippines. Slowly gaining more gold habang tumatagal ang ating laro. Oh, ang ganda na naging adjustment talaga nila kung paano pipigilan yung popoling Kupa dito ni Sensui. And Super Prince having the time of his life. Black Shoes lang kapag kakailangan ulit ng mga glues. Ano naman si Escalera, pitawan mo nga ako, sabi dito ni UN. Pero meron dito Circling Eagle para kay Renegade. Pwede ka ng voice actor naman parang, Juwe, Joe. huwag mo akong iiwan dito. Napakatagal na natin tong ginagawa. Tigilan mo na. Kanina pa tayo nandito. Escalera, kanina mo pa ako sinasaktan. Pero totoo eh, parang it has been happening since the game started. At medyo nahirapan ang Blacklist na mag-top. Kaya tingnan nyo naman, even na si Ryzen dito, mag-isa na lang siya na makakapag-secure ng turtle objective. And look at Escalera and the rest of Onyx. Another one para dito kay Sensui. Even yung cult altar hindi na kinaya para masustain. Hindi pa umabot yung Cult Altar and this is such a great game for Escalera. Hindi man mataba ang kanyang stat line. Kitang-kita naman kung gaano kalaki ang kanyang ambag in this game. Up, Circling Eagle. Doon lang sa may brush dahil makapag-ano nga din naman, makapag-regen. Oh, Hem na dito. Masakit na nga ba yung damage? Medyo kulang pa. Kamuntikan at si Edward hindi na ata makakagalaw pero may penalty zone pa naman. Ginamit yung penalty zone para makatakas sana pero masakit na rin yung damage dito. Even Super Brain sa mga glooms niya. Medyo magiging gloomy talaga yung mood pag naramdaman mo na ouch, ang sakit na nung Lilia. At ouch ang sakit din na kanina pa walang buff si Sensui. Hanggang ngayon ay hindi pa rin tinitigilan ng Onyx Philippines ang jungler ng Blacklist International. 8 minutes ng paghihirap ang kanilang ginagawa para kay Sensui. Mapapakanta ka talaga dito. Ikaw si Sensui. Ang hirap makabalik sa ganitong mga moments. 0-3. Of course, level 8 lang siya sa ngayon. Kaya bang mag-tease pogi? Meron na siya ngayon at least Blade of Despair. Kung gaano kabilis yung game 1. Ito yata yung punish. Bibigyan yata nila dito si Escalera. Hindi na makakatakbo yung Amazona! Oh, with that kill. And that is a great punish mula sa Blacklist International. Siguro, ang isa sa mga sagot para hindi guluhin ang iyong jungler ay patayin mo na lang yung gumugulo. Oh, pero yun nga lang, mayroong ibang gumulo naman. Yung jungler din nung kabilang kalaban. Kaya naman Onyx ngayon, minemaintain pa rin nila yung kanilang lamangan. And look at Super Prince and Yue, talagang batuhan lang ng mga pwedeng gamitin ng mga skills. At ngayon, 5,000 na nga ang kalamangan ng Onyx Philippines. Talagang habang tumatagal ang larong ito, padagdag lang ng padagdag, hindi na pipigilan ng Blacklist International ang bleeding mula sa mga sugat na ginawa ng Onyx Philippines sa kanilang early game. Pati si Yue, hindi na makalapit ang kanyang lane. Pati naman si Kram, ang kunat na ni Kram. Parang mahirap na nga damage dito si Kram. I-rereaden din lang niya. Wolf, I'm sorry, babato ko na naman sa'yo. Mahirap na tanong. Kanina ko pa Same inisip. action sa RG. Ano nga bang kailangan gawin ng Onyx? Ay, ng Blacklist? Tiis pogi talaga. Siguro pwede nilang i-give up na yung mga outer turrets. In fact, may benefit pa nga minsan pag base na lang yung natitira para sa inyo. Ang maganda kasi meron silang paramis na may passive. So, hindi tayo go dun sa mga typical na mga sinasabi natin na para bumawi, magtitiis ka na lang. Ito yata ang pinaka only way para sa Blacklist. Itira lang nila yung base, gamitin nila yung passive ng paramis. At hope talaga na magdumepensa hanggang dulo. And of course, maglapag na lang siguro ng maraming traps. Pero tignan mo naman,
mukhang nag-iinit na rin ang Onyx sa kanilang pagpupush. Pero hindi pa sila makakapagbabagsak ng isang inhibitor turret. Pwedeng magbago ang lahat ng iyon. Level 1 Lord, nasa may bandang itaas. At may malaking wave din sa may bandang ibaba. Speaking of wave, magandang wave management dito ng Onyx at alak na ba na nakalamangan 7.8k gold lead. And even dito si Super Prince, kahit wala ang kanyang assist, ganun nagkagrabe yung lawak ng kanyang damage na ibinibigay. At si Kuya Nets ay paikot-ikot lang. Nasisira ng Torre even at the middle lane. All due fairness for Blacklist na nakapag-survive sila doon. I think yung benefit dito yung madami nilang or significant na amount of wave clear. Nandyan yung Faramis na masaya mag-defend, of course. At maganda dito kasi position 4 yung Faramis. So it means na pag tumatagal yung laban, sumasakit din talaga. Naka-lightning truncheon na siya ngayon. And this is something na kailangan i-respect. Oo, ay na bumabalik na rin ang sakit ni Idol Cram, no? Yung pag-TTP at pag-emote. Hopefully, it doesn't bite him back. Pero napakalaki na rin kasi ng gold lead ng Onyx Philippines. Saka ano nga magagawin mo sa mga ganitong moments bilang Uranus? Oo nga naman. Nakapush naman na lahat ng mga Magpamasahe. minions. Pwede rin. Yung kanina binaback massage siya eh. Di ba nakita niya si Kupa, kinakagat-kagat siya. Magpapasalamat pa sa'yo ang Yura kapag ginawa mo yan. And at this point, abangan na lang talaga ng wave. But so far maganda yung din dito ginagawa ni Renegade tsaka ni Ohem sa may bot. Kasi parang naliliko naman yung pwedeng push. Pero parang delikado if ever nakasalubong dito si Ned sa may bottom lane. Diretso Circle Eagle. Wala na! Pero natin na! Ohem with the tone apart memory. Pero tatakbo na nga. Ginamit na dito ang power of wildness. Nandito na ang Onyx. Sasalubong si Edward sa kanila. Escalera free hit lang dito against Ohem. Habang guiding with Circling Eagle na ginamit na naman. Diretso dito ang Netherrealm. Pero ang Onyx medyo makunat na talaga. Renegade, guiding wind na naman muli si Yue. Hihila ata ng isa pero si Cram yung nahila niya. Super Friends, papasok. Flicker in Yue. Masusunog ata siya. Hindi niya nahihipan. Pero ito buhay na agad. Saglit na napaso lang. US now alive habang sa may gitna. Sensui makakasira ng Torre. At ayan na nga, sumasalisi na ang aso. Pero si Ryzen, sabi niya, dito muna. Kupa, akin ka. Escalera ngayon, nag-alpha mode na si Sensui. Pero ready naman pala silang kalahati lang nila ni Ryzen. At unti-unti na nga na mauuna dito mga buhay. As Ryzen is down, tapos diretso pa. Pero napakakunat na talaga dito. Escalera, even Super Friends, free hit lang para sa mga Glooms. Sama pa na paglundag dito ni Nets. Dahil dyan, 4 na patay para sa The Blacklist. Makapal pa naman ang mga waves para sa Blacklist at mukhang mahihirapan sila makakuha ng inhibitor turret. Pero nakalamang ang Onyx Philippines as we head on to a short pause. Edward ang nananatiling buhay para sa side ng Blacklist. Ayan, napaka-intense po ng laban sa mga napangangapo dahil sa mga nangyari yun. Pause po muna tayo. Pause muna. Babalik muna ang ating programa matapos ang mga maikling patalastas. Ayun. Wala pong... ayan. Kitang-kita naman pala kahit chillings lang tayo. Ang dami pa ng tao. Nakatalikod kasi tayo ngayon sa venue eh. At nakikita natin ngayon kanya-kanyang chant din for both Onyx and Blacklist International sa ating venue. Grabe, ang saya. Ang saya. Kaya tayo napapatahimik dito ay pag tinitignan natin ang crowd, tumatalikod tayo ngayon ay nakikita natin na talagang sold out. 5 days. Tuloy-tuloy ang aksyon ng MPL. May mga pamilyar tayo mukhang nakikita natin na since regular season pa lamang ay nanonood na. May mga bago din na gustong ma-experience kung ano nga ba ang napapakita ng MPL Philippines dito sa ating playoffs. Eh, hindi pa nga natin napapakita sa camera kung ano yung mga ibang ganap sa may bandang ibaba na I have to say, yung ground floor natin, Ang it's dami. very lively. Saya. May pagkain, may community hub, may poging naka-brown suit. Parang nag-a-update. Para nag-a-update. Update lang muna si Sorry, Idol. Standby lang for solo analyst later, ganun. Boss mo na dito. Boss, shout out sa'yo, bossing. Shoutout sa'yo, boss. Sana masaya kang... mamaya libre natin ng ice cream si Idol. Si Si Idol Idol Midnight. Natry niyo na ba pumunta sa ground floor? Ako kanina, medyo no choice kasi pag pumunta ka dito sa venue, dadaan ka talaga ng ground floor eh. So nakita ko na yung ground floor. Oh. Ikaw ba, anong nakita mo doon? Wala pa. Ang nakagulat actually kanina 10 AM, di ba yun yung call time natin? Ang dami na agad tao. Actually, Sa
Yung nakagulat daw. Shoutout sa mga yung early birds natin. Oh, shoutout din sa mga tumatambay sa community hub. Sa mga hindi nakakaalam, meron din po tayong community hub. Nandun si Minana. Odin at saka yung mga ano natin, MTL. guests. Yan, mga guests. Ah. Meron din tayong creators camp. Ang dami nating ganap, no? Hindi lang to basta-basta viewing experience para sa audience kasi tignan mo naman si Edward, depensa na. Mag-isa na lang pala siya dito. Ginamit niya yung penalty zone niya. Mape-penalize nga ba talaga Buhay dito? pa. Ang Uy, Onyx boy! at buhay pa rin. Napakakunat ngayon pero ramdam mo ng agresyon para sa mga Sonics. Okay. Kung babalikan natin yung nangyari, ginawa ng Blacklist yung 1-5 concealed play or at least yung play. Meaning to say post 1 tsaka post 5 magkasama which is this time si Renny J at si OM. At masasabi ko ibang level talaga itong si Renny J ngayon. Yung Matilda niya. Kumbaga reverse ere, hindi niya iniwan si si OM. Ito yung tipo na Rene JK. after mong sabihin yung si Rene JK, Rene JK. hindi ka iiwan sa Hindi ka ere. iiwan sa ere. Dadaling ka pa sa ere. Oo. Oo, reverse psych pala ang ano dito. Sabi niya, okay, ano lang muna ako. Dito boss, lahat ng lyrics, balik ta rin Oh, yung lahat. babalik na rin yun. Wala tayong maririnig ng mga masasamang words. Dahil kapag si Rene JK Labaho ang nagpalipad sa'yo ay hindi ka iiwan sa ere. Oh, sabi niya, andito ako sa ere. Basta may Oy, oy, oy! Para may iwan nga ba talaga sa ere si Abot. Edward? Oh, meron pa flicker. Flicker. Pero no-force ng Onyx ngayon. Ang flicker yun ang kinagandahan naman para sa kanila. Pero yung Lord marang mare-reset pa rin at ngangat-ngatin unti-unti si Kuya Crab. Nandun pa rin yung sustain. At Rene J! Rene J is still alive. Oo, kamunti ka na. Grabe, minsan talaga yung crit ng Jungle Heart passive ng isang Iritel. Magugulat ka sa damage eh. At dahil sa napakagandang laban na pinakita ng Onyx Philippines ay sila makakuha ng ating Luminous Lord. And this might just be a big push na kailangan nila para makakuha ng inhibitor. Pinaka-importanteng hero para ngayon sa Blacklist International ay si Faramis Yue. Siya ang bahala sa depensa. Of course, may ambag din naman yung ibang mga members ng Blacklist but siya yung pinaka-dapat on point dito sa depensa na to. And like we said, I think ang pinaka-ideal scenario pa talaga sa Blacklist, maubusan sila ng Tori at isa na lang yung dedepensa nila. And let's see kung yun nga ba ang mangyayari dahil for Onyx Philippines, if they secure this game, ay makakakita na tayo ng Game 5. Napaka-importanting push mula sa Onyx Philippines at nagsimula na ito sa gitna. Nakita na nga natin na nasira na yung Torres sa may gitna. Medyo aaray lang din dito si Cram, pero naka-ready lang din naman dito ang Black Shoes ni Super Friends. Pwede mag-poke. Nakita na natin na Circling Eagle, papasok nga ba? Meron nga lang immortality din si Cram, pero yung Lord hindi pa rin nadedepensahan. Kailangan dito na mag-clear at mabilis na mag-clear ng Blacklist dahil dyan, Onyx pwede pa ulit maging aggressive dahil meron minion wave sa top lane and even bottom lane. Top lane naman ang puntere dito ng Onyx Philippines with a 10k gold lead. Super Friends nasa may bandang Gedli na. Diyan na nga mga Glooms kakainin lang at papasabugin. Pero hindi nila mapapabagsak ang inhibitor turret sa itaas. At ngayon, itutuloy pa ata nila sa may bandang mid lane ang kanilang push. Pero hindi na ata. Hinihintay na nila ang kanilang mga minion waves. Oo, talagang ito na sa may middle lane na ang saktong pag-antay. Pero ready lang din naman ang Blacklist sa pagdepensa. So mag-aantay na lang ulit ng panibagong objective na pwedeng kuhanin dito ang Onyx para mas maging sigurado sa pagsira nila ng iba pang mga tore. Oh, ginamit yung Circling Eagle. Pero aalis, liliko lang ulit si Rene J. Nagpakita lang. Pakita lang. Teaser. Teaser lang. Teaser ni Rene JK Labaho. Ang interesting, of course, na puwersa mag-DHS etong si Oheb, kanyang item dito before. Mukhang hindi siya mag-wind of, I don't know kung wind of nature. Ay, oh! DHS yan ha. Sinabi natin Ulti. DHS. Yun na nga. Sumaktong mawalan dito ng immortality. So napaka-importante nun para sa Blacklist International. Kailangan maging mapagmatyag ng Onyx ngayon dahil yung pang frontline nila pwede na matunaw anytime. At 4-man damage burst ang nakita natin. And that was enough to 100-0 Cram na wala ng immortality ngayon. Pero by the time na lumabas ang Lord ay sigurado may ulti naman na siya ulit. Yung immortality ay wala pa rin. Check push mula dito kay Edward. Dalawang inhibitor ang wala para sa side ng Blacklist International at dahil dyan, may maliit na kalamangan ng Onyx Philippines in terms of waves sa moment na magsayawan na para sa Lord. Ano kaya ang magiging sunod nila dito, no? Of course, yung pag-clear ng mga minions muna, yung dapat gawin ng Blacklist. However, yung Onyx, ang ganda kasi nung map control hero sila. Lilia sa mid, meron kang Uranus na pwedeng sumide lanes at meron kang vision agad mula dun sa Hilda na pwedeng i-check lahat ng mga bush. Sakit. Tapos si Super Prince pa, parang
ayun lang, if ever, yan yung magiging Aray, weakness aray! ng isang Lilia. Nararamdaman natin yung North. Merong gigil magagaling dito pero may gigil lang din naman ng Onyx dahil kalahati na lang buhay ng Lord. Hindi na yata makakalapit si Sensui dahil saan secure na ng Onyx yung Lord at mukhang dediretso pa nga pero sakto naman dito Netherrealm. Onyx, mapapalay din na si Sensui pero Oh, Yue no! merong haltak. Si Edward may iiwan at mukhang mabawi na nga dito, mukhang mapapantay na. Walang alam make and wave dahil mahaharangan pero Edward is gonna be down. At kailangan na mag-back ngayon ng Onyx Philippines. Yue, ibababak pa niya si Super Freeze. Uy! Nahuli niya! Yung top lane natin ay kailangan na mataya dahil yung magre-recall pa lamang ay si Nets. Pero si Super Freeze ngayon ay makakapag-recall pa rin Kaya ba? naman. Tatapusin Kaya na ba ba? nila? Kaya pa! Tapusin na! Tower lock na yata para kay Oheb. Napakasakit na damage kayo ng Brody. Pero madedepensahan pa rin. Hindi nakakayanin pa. Napaka-intense sa mga pangyayari. As Onyx Philippines, tayo na naman. Game 4